araw. See? Still alive. Come on, let's do this. You can't do it. You can't do it. Say hi to the frog. Oh God, you're gonna scratch my camera. Oh God. Ano ba yung pinapanood mo? Interesado siya. Gumagawa ng axe biking. Bakit siya interesado dyan? Ang gusto niya. Tulog na rin eh. Father and grandson. Grandson. Bonding. Kakaya naman. Wala na kaming lugar. Mugi. Tulog ka na. Masyado ka namang distracted. Awin, bakit? Awin, bakit? Awin. Babe, look at ate. Oh my God. So, aren't you happy with your life? Okay. Ugmog. Ugmog. Si Morty, Maldi. Mana po ang manok. Si Morty. Magtanaw kang Morty. Shh, manok! Magtanaw kang Morty. Gawas na siya. Ha? Sabihin mo, hi po, sumama na naman kami. Magbe-behave po ako, promise. Babe, ikaw? Behave yan eh. Hindi, ano ka? Magpalaman ka nga. Bibili ako ng oil tsaka gas. Bingbong na. Napakabait ng bibong bingbong namin. Bait yarn. Kain ka, ikaw tapos ka naman ang umihi, 'di ba? The situation is situationing. Ang pugi at pugi. Mugmug. Love, tingnan yung itsura niyo. Gulat ka rin? Ang gulat na gulat. Ipakita mo kay mamang mo. Ipakita mo kay mamang mo. Ipakita mo kay mamang mo. Dali. Oh, ipakita mo kay mamang mo. Dali. Smart. Smart kid. Itong isa.
Uy! Tumataba ka na? Wow! I kept on filming. I kept on trying to vlog. Pero wala lang talaga akong edit na naging successful. Hindi ako bumalik dito para lang to say hi. But I'm going to be sharing to you guys kung ano yung nangyari from the past few months. So, nung July po kasi, nag-start pong maging sick yung aking pusa. Yung pusa namin na si Mogmog. Dito siya ngayon pero tutulog na siya. But he's feeling well na naman. He's doing well. But he was sick. He got sick. Up until now naman, I think he's still sick. So, yun yung ikukwento ko sa inyo ngayon kung anong nangyari sa kanya. From my previous vlog, pinakita ko naman sa inyo na kinapon siya. Tapos he got mites. Tapos, halos every month, starting nung March ngayong taon, lagi na siyang merong sakit. So, from yung mites, tapos, basta hindi na siya natapos. Hanggang sa, yun nga, meron na siyang kidney problem and then liver problem. Tapos, naging serious yung kanyang sakit dyan to the point na hindi na siya kumain. Meron po palang possibility na magkaroon ng problema sa bladder yung iyong male cat after niyang ipakapon. Okay, hindi po ako dentist tuloy. Hindi po ako vet and hindi ako expert sa ganito, but may mga nakikita kasi ako na ganito yung problem. So if ever you're a veterinary or you're someone na may experience ganito, you can share it on the comment section below, or yung i-link mo yung video mo or content mo so that I can also watch your video sa yung pusa. Kung anong nangyari. And if you have any tips. Mogmog got sick and every month na yon. But last July, hindi po siya nakaihi one day. And then like everything was normal aside sa nangangati siya. And then he got sick. And then when I searched it sa YouTube, emergency situation daw yon pag hindi siya makaihi. So may problema yun sa kanyang bladder. Within the day then, kinahapunan agad-agad is pinavet namin siya. And then, hindi pa rin talaga siya nakaihi nun, but he was given oral meds. Binigyan mo na siya ng chance ng doctor na mag-respond doon sa oral meds within the next 24 hours. Unfortunately, guys, after 24 hours, hindi pa rin siya nakaihi. So, we sent him back to the vet the next day. Wala pang 24 hours yun. Talagang kinabukasan, kinaumagahan, binalik namin siya doon. And then, yung option, yung choice na lang namin talaga was to have him cathetered or palagyan siya ng catheter. Paano ba sabihin yan? Basta palagyan siya ng catheter. So, yun, nilagyan siya nun para yun madrain yung kanyang urine. Ang ginawa ng doctor was inoperahan. Hindi siya operahan ba tawag? Operation pa rin naman ata siya. Basta, pinapunta kami doon sa operating room. And then, since meron ngang tama na siya sa liver and medyo serious na siya na stage, pinaakyat kami doon. But the doctor promised naman na hindi ganun kabigat yung binigay niyang anesthesia. Kasi daw baka maging mas lalong complicated yung sitwasyon niya. Pero, pinakatheter pa rin namin siya mas kahit na risky yung procedure sa kanya. And then, flinashing siya ng doctor. So, tinanggal yung urine niya na na-stuck doon for almost, di naman 2 days. 24 hours. Tapos, meron ng konting blood and then, instead of him i-admit siya doon, kasi meron siyang dextrose or IV na nakakabit sa kanya, inuwi namin siya. So, hirapan kami doon kasi hindi naman kami nurse. So, at least if nurse ka, may idea ka paano anuhin yung pag nag-backflow yung dugo, ganun. Hindi kami nurse. So, hindi namin alam yon kahit na binigyan na kami ng instruction ng doctor and ng nanay kong nurse. So, hirap na hirap kami nun, but we're able to manage. And kahit na kinabukasan, pumalpak nga kami dun sa kanyang IV. Which is very, guys ha, if hindi talaga kayo sure, malayo yung bahay nyo, and hindi masyadong nagre-respond yung pet nyo, ipa-admit nyo na lang, or you just decide. But for us kasi, talagang inuwi na lang namin siya kasi nga wala kaming pera para ipa-admit siya that time. And mahal kasi yun.
siguro almost 1,000 per day yung magagastos namin, including yung kanyang gamot. So, ayun. Inuwi na lang namin siya para din hindi siya mas, tawag nito, mahawa dun sa ibang mga pet pa na. So, yun na nga. Medyo nasad ako dun. Medyo na-depressed din ako dun sa time na yun. That's why, kahit na-vlog ko siya or kahit na I took clips or videos, hindi ko rin talaga siya na-upload na kasi nga na-stress na ako and all. Lalong-lalo na guys kasi nung after tanggalin nung catheter sa kanya, naka-recover na siya kahit papano, nakaihi na siya and all. Kaso guys, nung check up namin siya ulit kasi halos every 2 weeks siya chine-check ng doctor. So, pabalik-balik kami sa vet. Chinek ulit yung kanyang dugo and then sobrang baba pa rin yung kanyang platelet. Tapos, after a week nung nag-visit kami sa doctor, patuloy pa rin yung kanyang gamot. Yung Litvit ba yun? Tapos, meron pa yung, basta may gamot siya for kidney and liver. Meron pa lang binigay yung doctor na gamot for kidney, liver, and then yung mga, meron din siyang antibacterial, and then meron din siyang, basta marami siyang gamot. So, hindi ko na alam kung ano yon. In-explain niya ng doctor, pero nakalimutan ko na. So, sobrang talagang na-stress na ako. And then, pero sa bahay, puro oral meds lang siya. Then, natutunan ko na rin kung paano siya bigyan ng pills. Kasi, at first, you know, yung mga first few tries ko is dinudurog ko po siya. Tapos, minimix ko sa water. But, masyado kasing marami kong pinapainom and then every day, twice a day. So, mas better talaga na matutunan ko and natutunan ko naman paano na siya painumin ng pill. So, yun. Nanood lang ako ng YouTube videos and then ginawa ko na yung ganito. And sobrang lucky lang din kami kasi nga sobrang bait ni Mogmog. And kaya madali siyang napapainom ng mga tablet or pills. So, yun. Kasi pag ibang pusa namin yun, or pag ibang pusa siguro guys na medyo aggressive, baka mahirapan talaga kaming painumin. And, yun. So, sobrang happy ako sa pusa namin, mabait siya. Okay, so, nung nagre-recover na siya, okay na yung pag-ihi niya and all, hindi pa rin siya nag-gain ng weight. So, ang nangyari nun is every 2 weeks, pabalik-balik pa rin kami sa vet. And then, nung chinek ulit yung blood works niya or yung dugo niya, para i-check yung kidney and yung liver niya, meron pa rin naman, tama. Hindi na explain sa akin ng doctor kasi aware naman na ako doon. And then, parang hindi na siya nag-explain pa ng sobra-sobra. Parang chinek lang niya if okay ba yung pusa and all. But, ang nakita niyang problema was yung sa kanyang platelets. Yung platelets daw ng pusa namin is hindi na talaga tumaas. So, yung normal count ng platelets sa pusa should be 300 or 350 to 700, 750. Parang ganon yung limit dapat or yung normal. Pero sa pusa namin guys, first check-up namin, blood works niya, 30. Tapos yung kasunod na check niya is 34. After na yun nang ipakatheter siya and all, talagang naka-recover na siya kahit papano. So 34 lang. So sobrang nag-worry kami. But sobrang active naman niya, as in nagpa-play siya and everything. Kaso after a week nun guys, talagang nung July, end of July, hindi na siya kumain. As in, hindi na siya kumain. Hindi naman siya, it didn't happen like in one day lang. Gradually na lang talaga guys na ayaw na niyang kumain. Tapos dumating na yun sa point na parang every single day na nakikita ko siya, ina-accept ko na lang talaga na last few days niya na yun. So, kaya rin hindi na ako nagva-vlog masyado kasi medyo na-depressed din ako dun sa part na yon. But kinakaya ko lang kasi tinatry kong i-understand na hindi ko siya first na cat. Hindi rin naman siya. And pusa kasi siya. So, you know, if i-compare ko siya sa human na lifespan, mas maiksi talaga yung kanya. So, hindi ko lang matanggap kasi nga 2 years old pa lang siya. So, parang, 'di ba? So, baby pa siya. So, yun. But, hindi na siya kumain talaga, guys. Kaya, sobrang na-hurt talaga ako and sobrang nasaktan ako pag nakikita ko siyang ganun siya. Yung state niya. And then, hindi na din siya nakikipaglaro, hindi na siya nag-grooming and all. And then, nakastay na lang siya sa ilalim ng kama. So, kinukuha ko siya. Tapos, syempre guys, hindi ko naman siya hinayaan na lang na machugi. Pero hindi na namin siya binalik nun sa vet nung time na hindi na siya kumakain because parang
feeling ko kasi mas stress lang ako lalo pag ginawa ulit yung blood works and if kung ano man yung ipainom sa kanya. Tapos napansin ko kasi sinusuka na niya yung gamot niya. Again, hindi ko sinasuggest guys na same yung gawin nyo sa inyong pet. Pero sa amin, yun yung ginawa ko. Ako mismo yung nag-decide. Sobrang sakit nun na wag na lang muna siyang ibalik. Kasi yun nga, hindi naman din siya first na pet na ganun yung naging state. Actually, may mga pets din. Hindi yung sa akin na pet ng tita ko, pet namin sa bahay, na pabalik-balik sa and everything, pinainom ng gamot and everything. Tapos, ending, they didn't make it. So, kay Mogmog, hindi ko na siya muna pinabalik sa vet. Okay, so, yun nga. Hindi ko siya pinabalik sa vet, guys. And then, 1 month, ayoko nang masyadong pahabain yung vlog, but for a month, sobrang nag-struggle kami. Lalo na siya, ako psychologically, mentally, parang emotionally, sobrang nag-struggle talaga ako. And then, sad talaga ako for him. Hindi ko na siya ganun kanilaban. Pero, guys, pinush ko talaga every single day. Pinapakain namin siya ni Nico ng force feed siya. So, since he doesn't eat, as in like, ayaw niya nang kumain, guys. Gusto na niyang ma-end yung life niya. Ganun na yung stage. And if isa-search mo kasi sa internet, and I think if tatanungin mo rin yung vet, kasi mga vet naman yung nasa YouTube, nasa internet, na malalaman mo rin yung mga pusa pag nasa last stage na sila ng life nila, pagka ayaw na nilang kumain, hindi na sila nag-grooming, lagi na silang nagtatago, tapos yung itsura nila, parang naka-describe na dun kung ano, and yun na nga yung itsura ni Mukmok. So, and then sobrang payat na talaga siya, guys, as in like, bones na talaga siya. Ando na siya sa stage na ganun. So, ayan. Tapos, hindi na rin siya everyday dumudumi nun. Hindi siya, umiihi pa rin siya every single day. Marami siyang ihi and everything. But, yung pagdudumi niya, hindi na nga ganun ka, like every single day, because hindi na siya kumakain. And ang ginawa namin was force feed lang siya. So, binoboil namin yung chicken. And then, yung broth nun, is pinapainom namin sa kanya. So, through a syringe yun lahat. And then, nung napansin ko na tinitake naman niya yung broth, bine-blender ko yung chicken. So, bine-blender ko siya, parang smoothie yung itsura niya. Tapos, pinapakain ko kay Mogmog. So, yun yung ginawa namin, guys, for a month. And wala mo na siyang cat food, as in liver lang, tapos chicken. Ganon. And then one time, end of August or end of August na, guys, is nag-recover naman na siya. Nag-start na siyang kumain. And sobrang naging happy ako nun. And up until now, guys, he's eating na. So, super happy ako. But then, again, I know that he's still sick. He's not like the same as healthy as before. But I'm so happy that he's our cat na he's someone na I'm just so happy that he didn't give up on his life, and happy din ako na nag-respond siya dun sa ginawa namin sa kanya. Actually, guys, nag-sorry ako sa kanya kasi hindi ko na siya binalik ulit sa sa vet clinic. It's because pabalik-balik na kami, and then sinusuka na niya yung dugo niya. And alam ko kasi kung kailan ko siya parang ilalaban sa vet na parang emergency situation. Doc, tulungan mo ako. Pero nung nakita ko siya, guys, the month of July, ayaw na niya talagang August. Hindi July pala, August. Ayaw na niya talagang mag-respond. Sinusuka na niya yung gamot niya. Nagsusuka na siya, guys, everyday ng dilaw and foam and everything. Lalong-lalo na pag konti lang yung nakain niya. So, yun na yung time talaga na konti na lang magi-give up na ako sa kanya. But, syempre hindi, di ba? So, yun. Sobrang happy. Papakita ko siya sa inyo for a while. Puputulin natin yung tulog niya. Guys, here's our cat. Oh, he eats na, no? Kumakain ka na ulit. O, diba? Hindi na siya kasing healthy as before, but he's fighting, and then he's not also sobrang thin na. But then again, or you're sleepy. Because he's sick nga, he has liver
problems and kidney problems. Kumbaga, yung expect ko lang sa kanya is that he won't last yung talagang, 10 years siguro or something. But, I'm just happy that he survived, that part of his life. I'm just so happy about that part. Na he fought for his life, and yun. I'm not blaming the doctor, ha? I'm not blaming the vet or the clinic because they took care of Mogmog really well. It's just that during those times, yung katawan na talaga ni Mogmog yung hindi magre-respond. So, yun yung reason kung bakit hindi ko na siya pinabalik doon kasi ayoko ding yung parang makita siya na hindi na nga siya nagre-respond, diba? Parang tao lang din yan na pina-ICU mo, ganon. And minsan, parang ipapag-decide ka na ng doctor if ilalaban mo pa or hindi. So, nasa ganong stage na kami before. Like, ayaw niyang kumain. Tapos, nagsusuka na siya everyday. Ayaw na niyang mag-respond sa gamot niya. So, yung last na lang namin is talagang pinapabuhay na lang namin siya through force feed. And nag-respond siya. And then, nakaka-amaze. So, right now, nag-addict siya. But, ayan, guys. Hindi na siya ganun kapayat, guys. Na, hindi na siya nagtatago. Hindi lang siya ganun kapogi, guys, ulit. But, pwede na. Fighting. Love you, babe. So yes, our cat is sick but he's fighting for his dear life and he's really a fighter, guys, kasi kumakain pa rin siya and kahit na payat na payat siya, pinaparamdam niya pa rin gusto niya mabuhay, which is time to go. Don't be mad at me. Yay! Ang ginagawa mo? Ito nang gugulo. Samok-samok lang. Sige na, dila na, boss. Kaya ako wala na yung kamot. Di na. Baka magiguslo eh. Ay, arte man. Sige na, shoulder dance. Ay, ganun, dili ka. Shoulder dance. It's time to go. Kaya pala. Problema mo. Wala naman. Muni-muni lang.
We have to do it again, babe. We have to do it again. And plus. Ba't ka ba laging naglalaway? Babe, no. Babe, no. Come, come, come. Kailangan natin ganyang variation, di ba? Diba, babe?
Kawawa, makadang. Uy. Ko. Wala ka niya gipaagwanta og dugay. Okay na. Ay. Wala ang nangka ni ate. Dili naman na mo close iyang eyes, me. Wala naman, me. Gahi na siya. Postmortem na. Postmortem na ang baby. Wala na? Dili na mo spotted? Ah, wala na. Clean man ni iyang kuan. Ako pag siyang giingnan ganina. Ako ning ikuan. Ato ning kanang inil cutter. Anak na to imong fit, ha? Wala na? Oh. Masa paabot 3 years. 3 years na siya, me. 3 years na siya. Jot lang, be. Kaya dili kabalo si ate. Maghila ka lang kadlaw to. Wala ka gawin. Wala. Wala. Pero kaya nang tulong mo siya. Wala na. Ah, wala na. Okay lang. Wala yung substitute niya. Wala yung siya nag-update. Kaya nga, naliro. Ang pagkana mo mo. Last week. Mga alas 12 siguro na naman kayo. Apat sa kulo. Ano ba? Ito ka nga nasa bag. Ito ang... Jot lang ako sa pangikatang di. Uy! Bundak man. Wala nagyud be. Dili nagyud ta mo balik. Dili na ka mo balik. Gahi naman siya, me. Wala na, me. Gahi na ang baby, em. Iya katulog nila ni Ed sa gawas. Kaya iya ni mo ipakuhan di ba? Okay na yan. Para lang. Ipay na siya. So, di ano na po kaya. Lagi. Tapang. Sa kidney, lagay na siya. Video, di ba yun? Kidney, liver. Ni cry si dada ni mo. Ni cry siya. Ni cry ano. Wala namang yun yung baby. Sagdihi lang. Maldita. Ang maldita. Pero ito ang pinag-alcohol na niya. Hindi rin naman noon na photo na tapos sa iyang pera. Sa liyon. So, ayaw mang punta ng katar mo. Dami kayo ka tawil. 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 Ano may remembrance ni mo. Okay na ni. Kay galisod naman po ka. For memories lang. Dili. Oh, kanira. Wala siya ni chemo. Okay lang. No? Tulog ka lang. Died peacefully. Birthplace ni mo dito sa kwarto. Ayag yun nagkalimti. Isa pa may paion na mo doon. Wala naman may pasyente. Niingon pag si Nico na si Mogi, sa to ingon ni Nico ni Mogi din, ingon ko nga si Motmot aw pasyente. Anak ra gyud be. Og gyud tay mabuhat be, ingon anak ra gyud ang life. Di ba? Wala. Manag. Ako lang ang ibalhin. Oo. Picture siya diha siya din. Ah? Sure ako pa kanon? Picture siya sa kids. Ay di pa man po na siya ipon.
punasan ko siya. Yun pwede ba nga, dili ipasagdahan ka. Kinuog wala na kayo buhay. Always lang. Tanaw, ipakita ko kay mami na no. So mami na, likaging na wala. Tanawa sa iyang inahan. Hilak na tawang ni Ana, hilak na lang siya. Ayaw, pagbutang kita ng ilato ba pagkita. Pero, hindi pa na manapod niya, itintin na iyan, kamantiyan, o lilo mo. Dahil hagiday ka na yan, Ana. Yan pa, palini mong kinaon ang chitin sa diha. Sige, Dave. Kung Ah, 319. Of course, Kuya Dave, naka-witness pa sa amin ang gaming. Nag-pass away. Yung baby ko na gaming, Kuya Dave. May sakit kasi siya. Tumagal pa nga ito ng one year. Yes, nakamot. Wala na airport dito sa langit. Sa iyo mga kapag, wala naka-airport. Wow. Talaga ang life dong, no? Wala na airport ang hindi. Wala. Thank you, Kuya Dave. Wala na airport ang hindi. Ay, mot. Teka lang. Ay, sorry. Sige, ratagka ko. Teka na daw. Tindog na diha daw. Di na kayo matindog. Mura na mga kaugpuan. Uy, ang gusto mo ka. Uy. Dili may ako siyang dipunasan. No? Punas ka daw kay panikod dyan na sa iyong last breath. Dapat malinis ka. Diba? Mga langgam, magabot ko ano mga langgam. Ang kagandahan kasi hindi ka iyak-iyak na. Wala na, dinigigib ka mo, dimok na, stop na yun, ang breathing. Oh Lord, wala na kayo anything, Lord, na miracle. Sige na. Sige na. Kasha, kaya niya hindi. Anak lang ka. Transfer ka na mo kay later na ka kasi ubo na ba Bilangga manggod siya may basig karon na lang hapon na mo ni ilubong me para dili na may magkuan kay ugma.
Wala na, nothing. Uy. Last ha? Hi guys. So, today, our cat already passed away. So, na siya. Marami akong hilak. Ayan. So, we were already expecting, pero wala lang ko nag-expect na today na talaga. Kasi, kanina umaga, pinapaihi ko pa siya, then nakatayo pa siya, and then, parang may ginawa lang ako mga 11 or 10, and he was still alive. So, siguro he passed away around 12 something. The next hour na I checked around almost 1 p.m. Kasi ililipat ko dapat siya dito sa loob ng bahay. Meron ng ants sa mukha niya. And hindi naman siya nilalanggam talaga dun sa labas. Kasi lagi ko siyang pinapaliguan. And today, nakaligo siya. Ayun. Yung problema lang namin minsan is yung langaw. Ayun, kasi naiinis siya sa langaw. Pero, today, nagpahinga siya dun sa labas. As usual. And then, ililipat ko dapat siya sa loob. But, yun nga. After I checked around 1 p.m. Almost 1 p.m. ata. Ayan. Meron ng mga langgam. Marami ng red ants sa mukha niya. Sa ilong niya. And then, when I checked, tinignan ko talaga siya. Hinawakan ko siya kung if he's still moving or humihinga pa ba. Hindi na talaga siya humihinga. Hindi na nag-rise yung tiyan niya. Yung dibdib niya. And, yun. Tapos yung langgam talaga yung indication, yung ants. Kasi hindi naman siya nilalanggam. Yun. Yeah. I'm happy because he died peacefully. And I really wanted to document kanina. Pero, I was still filled with emotions, and ang weird naman, parang medyo na-weirdohan ako guys, na if you film siya while, I'm, ano ba yung tawag doon, na emotional ako sa ganon. And even if I filmed him from the day he was born up to ngayon, I still filmed him kanina nung nilagay namin siya sa box. Maybe ililibing namin siya this afternoon or tomorrow. But maybe tomorrow na lang. Because before, yung mga pets kasi pwede siyang magstay like 24 hours bago sila talagang mga may na, ganon. So, that's what we're gonna be doing. Maybe tomorrow morning before Nico's gonna be leaving for work. So, ayan siya. Yung part ko, I was just a bit sad kasi I wasn't there when yung last breath niya. So, kana lang siya. Medyo nasad lang ko ng part. Kay kanina, ipasulod matan ako siya sa kwarto. Kay I was editing videos. And then, I was editing some videos, inana. Yeah. I was also cleaning the table. Kay lagi, ipasulod lagi yung taan ako siya. But, isip ko po na ko na ipasulod na ko siya sa room, he won't be seeing anything else aside sa usual niyang makita nga wall, inana ako. Diba? So, masyada siya na siya sa gawas para makita niyang nature ba, inana. So, yeah, then, next time I checked, 1 p.m. around, or almost 1 p.m., wala na siya. So, walang to. I'm happy because he passed away peacefully. I believe he wasn't marag I think, for sure, he was in pain, but he wasn't kanang marabitaw o nag-iyak dyan siya nga kanang ganing kakuan kanang murag mga maligsan nga makuan ang tiil sa mga tao or animals, diba? Magkiat-kia, nga magsyagit, wala yun na. It was just peaceful sa akong pagkayabalo. Na siya. Wala pa siya mag 2 years old. Sick na siya. Or 2 years old something siya. Sick na siya. And meron siyang liver and kidney problem, and gipavet na mo siya, but blood test and everything, but mura na siya sa tao, friend. Liver, kidney, medyo malala dyan siya ba, nga ipo siya nimo pwede ipagamot, kay katong last time na amo siyang gipaoperahan, kaya di siya kaihi, aniyon ang vet nga
medyo apiki pag operahan siya. So, mag-take her mig risk, no? If operahan siya, na possibility na mobigay iyang kidney or liver. So, that time, mag-take lang dyan mig risk kay di man ako siya kaya makita nga di siya kaihi. Ikalitra po to. Anyways, so, mato siya. Started from there, and then afterwards, pabalik-balik lang siya nga mura og hina. Tapos, marag niwang kaya, we honestly thought na mamatay na siya atong December, guys. Around December or January. Kato lang yagi, 2022, early 2023, because niwang na kayo siya ato, Jud. I have a photo of him, and niya. Si Nico also, he was a bit emotional that time. But after a few weeks, kuan siya. Like, force feed siya na ako, syringe, and nabuhi siya. And, although mabalik yung sakit, mangatol siya, manghina siya every, let's say, 2 months, 3 months, pero makarecover dyan siya. And so, this time, gilaban lang dyan siya nako, pero ang ako lang nakita nga difference, like, a week ago, nagsuka siya, brown, gikan migbanggi, or Burgos, o basta nanglaag 2 weeks ago, 21, and then, pagbalik na mo, nagsuka siya, and then, dito na nag-start. Dara-diretso na siya. Hina siya. Tapos, nibalik siya kaniwang. Wala siya nangatol. This is the first time na wala siya anything siyang liog. Wala lumps or anything. Kaya before, kuan dyan na siya. Dagan siyang mga kuan diri sa iyang nawong. Pero this time around, wala. So, I thought kayanon pa niya. But, we already knew na murag naray gamay expectations pa. If anything happens, we are prepared. But, of course, even if you're prepared, dili po siya mawala mong kung nga mag-emotional ka. Niya mo to, yesterday, yangyo lang na ako siya nga, dili siya kuan. Kana bang, dili siya pahirapan pa kaayo niya. If ganahan siya, magkapoy na siya, okay lang. Tapos, kagabi same, kaya nang buntag, same. Siyang giingnan. Kaya ni mo hantod sa kaya lang ilaban. Hilamusan ako siya ganinang buntag. Every morning, same routine, hilamos. And after that, kaon siya, manyag breakfast, lamusan, clean, kay di mo ko ganan lang ngamon siya, clean, and then after niyang i-clean, pa-electric fanan para mumala siya, and then na siya sa gawas dapat, sa iyang cage lang. Fortunately, hantod gyud siya lunchtime kaganina. But it's fine. Actually, naghilak lang ko kayo. Kuan siya, happy memories. Weird kayo mo hilak at sa in front sa camera. Actually, before, nagama na po vlog before. Wala lang ako siya gi-upload. Kay, marag, na-weirdohan gani ko, marag, sa maninga, OA kaysa ko ang vlog. So, muto siya. Wala lang po ko na kayo nag-video karon. Karon lang, nga, wala na siya. Kina lang. Na siya. Wala na siya, guys. Bitangin mo hilak nga, bonggang hilak kay dapat makasabutang wala siya kuan, wala siya immortal dere. Kantanan, even myself, I'll go one day. So siya nauna lang siya. Anyways, from day 1 up to last day niya na aming Nico, and we're happy. So ipaabot lang na mo iyang mama pag ulit ni mo later amo siyang pakiton. Look, take a look at Mogmog. Open mo, love. Open mo yung, pakita mo yung itsura. Wala, pupuntahan niya. Hanggang araw din ba? Ay, apa unik ka? Gago, tapos spooky. Pakita niya. Dong, dili na ka monster. Dili siya monster ni. Buhay pa ka, Dong?
Wala na may higda dito dong. Ako takang ibutang niya. Basin o magsakit niya. May nag-ibutang tikaw dito sa tiilang. Sige mo kasi. Sige, love. Ano naman din mo outside? Tapos, Last goodbye. bye, baby. Iligo ka sa busing. Work. Wow, hello. Si Manny, nasa dapit din. Asa man yung mama, love? Si Manny, Andon, basig siya mo iniuna dito. Siya mo ha? kalinga, usap na dito. Basig siya mo iniuna din ha. Tanawa, si Manny, butang niyo. Ajat lang. Asa na? Sige, ito ka dito na side. Di man day ka ko andong, di man day kay kalalom. Okay. Oh, di na ka mangihi din na dong. Lauman, pero kalauman din. Love you, be. Asa mo dito, di ba? Wala. Asa des mo gilaw? Di mo kanon mangyapon ta be, kanon mangyapon tag mananap be, maskin og di ka na ko ilubong kanon tag mananap be. Wala mang sabuntos. Uoy mo, dito sa Wala gyud siya ni hilak. Wala man siya hilak nga kuan kanang ay tuwa yang mama oh. Shh. Hoy. Yang mama niya. Ano yung mama? Nakita niya siya nagilog na. Wala dito. Dagan dito to buang ka. Na. Utangin niya, nagpuan. Ang galo. No, tara ang buang. Sunod-sunod na po diyang Nico. Uy, mo-work na si Bossing, uy.